nakatanggap siya ng... nakatanggap siya ng tawag. So, ang kanta natin, nakatanggap ako ng tawag mula sa Quezon City. Yon. Ito naman, ibang kanta pa ito, Jen, ha? Ba? Ang kanta namang ito ay, Sumulat ako upang malaman mo. Siya na ang sumulat. Oo. Kanino siya susulat? Susulat daw siya kay Senate President Vicente Soto. Ay, close naman talaga yung dalawa na yan. Eh, bakit susulat pa? Ay, bakit nga? I-text mo na lang. O kaya naman, tawag mo na lang, direkta na. Hindi, kasi formal kasi. Oo nga, legal. Well, Oo. magkakasulatan pala sila. Yes. Ano daw- Bakit siya susulat? Ayun na nga, yun ang tanong ngayon, bakit siya susulat kay SP Soto? Upang malaman mo. Ba, tumuloy, Ako'y tapat pa rin sa'yo. Yun. May problema ka ba? Meron. Matutulungan ba kita? Okay, maganda. Sa akin ay huwag kang mangamba. Yan Masaya lang po tayo. Masaya lang. Pero sasaya lang natin kayo, ha? Susulat daw siya para sabihin na may senador dyan, dapat mo nang tanggalin sa pagka-senador. Mabigat yan. Teka. Ang kabago-bagong, bakit meron na ba siyang natuklasan na? Naku po! Natuklasan na, batay sa pagsusuri, wala pa sa 1 linggo sa ombudsman, Nelson, ha? Ang sabi niya, dapat tanggalin na sa pagka-senador yan. So, ibig sabihin na pinatatanggal niya, incumbent senator to. Incumbent senator. Aba, mabigat. Oo. Sino? The who? Nako, ito daw po ay si Senador Joel Villanueva. Naku po, disgrasya. Ang sabi niya rito, ipatupad na yung dismissal order kay Senador Villanueva. Matagal ko na narinig yung bagay na yan, Ang ha? tagal na niyan daw ha. 2016 pa, hindi nyo pa pinapatupad. Yan ata ay panahon pa niya as a TESDA, kung hindi ako nagkakamali, eh. At ito ay panahon pa ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Naku po. Dismissal order po ito. Oho. Dahil sa maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAP nung siya pa ay kinatawan ng SIBAC Party List. Congressman pa sa that time. Oho. At representante ng... hindi rin pala siya sa TESDA niyan. Oho. Party list na siya. Oho. Tama. Ang sabi naman ni Senador Villanueva, Aba, sumagot agad. ang sabi niya rito, Pero ka lang, Nelson, ha? Matagal ko na talaga narinig yan, yung dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Noon pa. At nagtataka nga ako, bakit siya nakatakbong senador? Nanalo pa ng 2 beses. Di ba? Ano ngayon ang katwiran? Bakit hindi pala ipinatutupad ng Senado? eto, Kasi dismissal order yan, na wala siyang karapatang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. eto na. Ano ang katwiran? Nag-isip ako ng kanta. Ang tagal pumasok. Hindi pa nagsisink in. Hindi pa nagsisink. Ano naman ang kantang sagot ni Joel Villanueva? Oho. Wag mo nang kantahan. Wala na akong maisip. Tatagal. Tatagal tayo. Tatagal tayo, ha? Oo. Ang sabi niya rito, ha? Nako po, gusto niyo akong i-dismiss? Ano kayo, hilo? Ba? Wala sa script yun, ha? Oo. Harassment yan! Ba? Paano harassment kung order ng ombudsman noon pa eh? Di ba? Harassment yan. Kasi mayroon ng kopya, may desisyon na dyan ng Office of the Ombudsman noong pang July 31, 2019. At 2019, matagal-tagal na pala, Nelson. Ang desisyon, dismiss na yung kasong malversation through falsification Naku po. dahil sa kawalan ng probable cause. Naku po. Ayan, may clearance na daw siya sa Office of the Ombudsman. Nakakuha pa siya na, this certifies that our records show that as of 09 September 2025. Bago lang ito, yung clearance na ito. Kumuha siya ng clearance. Yes. Emmanuel Joel Jose Villanueva, Senate of the Philippines, Jokno Boulevard, Pasay City, has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman, issued on 10 September 2025 upon the request of Emmanuel Joel Jose Villanueva
for whatever legal purposes if may serve. Ombudsman. Ayun. 2019 ito, Nelson. Ang lumagda, Graft Investigator Officer 1. Ayan. Ay, ba't hindi yung ombudsman noong that time, 2019 ang lumagda, no? Hindi, bago ito eh. Ngayon lang yan. Ganyan lang Ayan, ito. issued September 10. Ayun. Ibig sabihin, kumukuha siya ng clearance, tiningnan niya, mo nga kung may kaso pa ako dyan. Oho. Eh, sabi, wala na. Pero that time, hindi pa ombudsman siya, no? Mukhang alam nauulinigan na siguro niya, no? Eh, kasi mga paulit-ulit ngayon sa social media, di ba? Na dapat dismiss daw si... Hindi, pero at least ngayon na nagkaroon ng seryoso, inunahan na niya, kumuha na agad siya, parang Yes. siguro iniisip niya, lalabas itong ganito. Sino ba ang ombudsman noong 2019 Na nag-dismiss. na nag-dismiss? 2019, 2017, Mercedes Garfield Gonzalez, Morales. Tapos 2019, sino? Eh di yung pinalitan ni Ombudsman Remulla, Samuel Martirez pa ba? Ombudsman Samuel Martirez. Si Uncle Sam pa palang nag-dismiss sa kanya? At alam mo ba kung anong sabi ni Ombudsman Samuel Martirez? Nagbigay siya ng statement? Nagbigay na siya ng statement. Nako po, oo. Ang sabi niya dito, Okay. dismiss na yung kaso na yan noong pang 2019. Ano ito? Mali? Ang sabi niya sa isang text message, ako mismo nag-grant ako ng motion for reconsideration para baligtarin yung dismissal order kasi pinadidismiss siya, di ba? Oo, tama, oo. So binaligtad. Bakit? Bakit nga raw? There is no probable cause against Villanueva. The signatures appearing on top of his name were obviously forged. Pineke yung pirma. Peke daw. Oho. Ayan. Eh, anong sabi ngayon ni Ombudsman? Sumagot ba ngayon bago? May ano? Sabi ng kompleto tayo, ha? Aba, Ang sabi, matindi. dahil kasi, dyan- Kasi bago mo banggitin yung Nelson, napakalaking kahihiyan niya sa panig ni Ombudsman Boying Remulla. Kaya nga. Parang hindi mo review. Kasi automatic yan bilang abogado. Paki-review mo nga yan. Anong latest yan? Bago ka magsalita, Siyempre. tingnan mo muna. Due diligence muna yan. Ayan ang Nelson. problema pagka nauna yung salita, no? Siyempre. Oo. Minsan kapag ka nauna salita mo, ano yan, sablay yan. Eto ngayon. Sumablay nga ba? Sa Ang Secretary sabi ni Ombudsman Boying, nagsorry. hindi ako magsusorry. Ba't ako magsusorry? Ba? Hindi fake news yung sinasabi ko. Hindi rin yan harassment. Oo. Kasalanan niya ni dating Ombudsman Samuel Martirez. Kasi hindi niya sinabi na itinago niya yung desisyon na yan. Okay. Dahil dyan, iimbestigahan ko yan. Bakit patago ang desisyon na yan? Indirectly, para sinabi niya, mali nga ako, pero... Hindi ako mali. Ay niya aminin dyan, no? Siyempre, alam mo naman ng mga abogado eh. Hindi ako ang mali dyan si dating Ombudsman Martires. Itinago niya, hindi niya ipinalam sa akin na dismiss na pala yan eh. Hindi ba ng papel ko? Ba't ko pa pa? Dahu, sino ka pa parang paalam ko sa'yo? Then, tsaka, pakita mo nga uli, may ano eh, ang mismong naglabas, ombudsman din eh, di ba? Oo. Ayan no, yung kanina, ayan, Office of the Ombudsman. Kaya, sana tinanong Ito mo man lang yung muna. dismissal. Oo. Tapos yung isa clearance, ngayong taon din na ito eh. Tama. Ibig sabihin, dapat nagtanong ka muna dun sa opisina nyo. Oo, Kasi kare-release lang din naman ng clearance eh. Ayan no. Totoo. Oo. September 9 lang yun. Yes. September, October, di halos wala pa. Halos ang buwan pa lang nakakalipas. Yes. Di sana tinanong mo man lamang sa records. May clearance na ba yan? Sige na. Ano bang latest sa kaso nito? Sige to, sige ganyan. Kaya hindi man niya aminin na nagkamali siya, Nagturo na lang. nagturo siya ng ituturo. Ombudsman Boying, ano ba naman ito? Barkada pa naman tayo. Ano ba naman? Kaya dahil dyan, kumanta na uli si Ombudsman dyan. Alam mo kanta niya? Ano sa kata? Hindi na ako susulat sa iyo. Nagkamali pala ako. Akala ko ganun niya, I'm sorry, my love. Hindi daw niya kasalanan eh. Ganon? Oo. Alam mo, ang isang maginoong tao, hindi naman karuwagan ang paghingi ng paumanhin. Hindi, Jen, wala tayong magagawa kung yan na yung karakter niya. Ha?
na kung minsan mali na, talagang Ay, pilit well, niyang pangat. Yun nga lang bending the law, di ba? Tama. Sa kahuli-hulihang bahagi, ay pinangatwiranan niya yan. Hindi daw breaking the law, kundi... Oo. Nako, ano ba naman? Anong Mabigat ito. pagkakaiba ng breaking sa bending, di ba? Yun na nga. Ayun nga, hindi mo binebend, hindi mo binebreak, ikutan mo nga lang ang batas. Oo. Mali na eh. Tama. Yung panggalawin mo, Oho. di ba? Mabigat naman yun. So, ang may kasalanan pala, si Ombudsman Samuel Martires. Kasalanan. Kasi, well, ako, yung dismissal order na yan, aywan ko lang po, in fairness, parang hindi ito lumabas sa media, 2019. I-search natin siguro, kahit sa Google, kung ano man, o i-fact check man siguro, parang hindi lumabas talaga ito, ha? Aywan ko lang, nung taon na yon 2019. Hindi naman lahat ng desisyon nakukuha ng media dyan eh. Hindi, pero ano yan? Hindi, kung ako kung inilabas ko, well, it doesn't, ako ha, Oo. it doesn't hold water. Ganon. Lalim. Hindi, pero ako naman, ibig ko sabihin, senador siya, nakailang takbo na, kasi ito, nakaraang eleksyon, hindi lumabas yung dismissal na yan, ha? Actually, lumabas din yung issue na yan, may kinalaman sa dismissal. At hanggang ngayon, lagi nabubuhay yung issue na yan. Oo, paulit-ulit lagi sa nga social eh. media. Hindi inilalabas ni Senador Joel Villanueva yan. Ngayon lang lumabas, kasi mukhang seryoso si Ombudsman Boying Rimulya doon sa kanyang plano na talaga patalsikin siya bilang senador. Nako po. Di ba? Mukhang ang paratang nga niya, itinago daw eh. No? Oo. Patago daw yung aksyon na yun. Sa part naman ni Ombudsman Boying Rimulya, isa na naman nag-due diligence po kayo. Yes. Bilang isang abogado, so andyan, ano ginagawa ng Miko Calabano sa inyo? Sinama niyo pa mula sa DOJ dyan. Ano yan? Kuya-kuya yata yan dyan sa sa ombudsman. Kasi yun ang kanya sinama bilang spokesperson eh. Di ba na sinabi, boss, bago mo i-announce yan, bilang, boss, hinay ng konti. I-double check muna natin sa record, saka kung baka naman may dismissal yan. Yes. Kasi ang tagal na 2017, 2025 na po ngayon, boss, baka naman hindi lumitaw. Di ba? Ako, sisisihin ko dyan yung Miko Calabano. Alam ka kwenta-kwenta yung di ba? Pa-English-English lang ata alam yan eh. Di ba? Lagi mo pinapahamak yung boss mo. Tsaka ngayon lang, Calabano. sa mahabang panahon na ombudsman, ngayon lang may spokesperson ng ombudsman. Ha? Ganon. Di ba wala namang ombudsman, wala namang spokesperson si Martires, si Mercedes Gutierrez, Conchita Carpio Morales. Lahat ng mga ombudsman, pati na si Añano Desierto, dyan. Oo, sila Walang mismo. mga spokesperson yan. Well, Ngayon, may spokesperson, pero ang nagsasalita, si ombudsman pa rin. Well, ito